Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentohan na po tayo at komentohan din po natin mga kababayan na kanina po, kahapon po ay nagpunta rin po marami pong grupo. Yung grupo po ng PDP Laban nila Atty. Topacio at syempre po ang grupo rin po at nahandun din po sila Robin Padilla mga kababayan. At dito po, pakinggan po natin ang talumpati o itong sasabihin po ni Robin Padilla na sila po ay nasa Supreme Court kahapon o kanina po mga kababayan. Pakinggan po natin si Senator Robin Padilla. Dahil tayo po ay nag-iintay. Kaya po sila rin ay nasa Supreme Court dahil tayo po ay inip na. Isang taon na po. Isang taon na po ay wala pa rin pong nilalabas na desisyon ang Korte Suprema, lalong-lalo po sa petisyon po ng pamilya Duterte. Doon po sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Hindi lang po ang pamilya Duterte ang naiinip, tayo po. Tayo pong mga Pilipino ay nagtatanong po sa Korte Suprema, ano na? Nasaan na po ang desisyon nyo? Tama po bang ginawa ng pamahalan po na tinatawag na bangag ng kanyang ate? Pakinggan po natin si Senator Robin Padilla. Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng atensyon sa amin. Pangalawa, ako po ay nandito bilang miyembro ng PDP. Pangatlo, ako po ay nandito para samahan yung aking mga kasama sa Tay Kami Naman. Dahil kami po ay halos masasabi po natin na sa matagal na panahon, isang taon na ho, medyo nangangamba na ho ang maraming mga nagmamahal kay Digong dahil isang taon na po siya doon. Kaya nangalap po kami ng mga tunay na pirma, tunay na mga tao na pumirma po para ipakita po sa Supreme Court na naghahangad na po kami lahat ng desisyon nila kung ano po ba talaga, kung yung pagkakadala po ba sa aming mahal na Tatay Digong ay legal o illegal. Alam niyo po, marami na pong na-file kasi dito ng mga petisyon na hinihingi po natin sa ating mga justices na desisyonan na po nila. Pumirma din po ba kayo, Senator? Opo. Opo, isa po tayo sa mga nauna. Ilan na po, sir, yung signatures na nakalap dito? Ilan na? 238,561 signatures. First batch. Ano po, combination po yun, sir, nung first at saka nung second batch. Today, we filed 76,000 signatures. 162,561 yung first na batch. Meron pa susunod. Meron pa pong susunod. And the goal of the signature is to urge the Supreme Court to release the decision Yes, sa mga correct. consolidated petition. Correct. Marami pong nag-aantay ng mga kababayan natin. Opo. Sige po, mag-birthday din po siya, no? Ano po? Sa 28. Siyempre po, lahat kami, kailangan po, kaya po, tayo kami naman eh. Kasi matagal na taon, 6 na taon na siya yung nagsilbi sa atin, kaya kami naman magsisilbi ngayon. Pero, Salamat po. Sir, pinagtibay po ng chamber yung pagkakaitining yung dating Pangulo doon. Ano po ang reaction ninyo? Kasi ang expectation Ng ICC? po ay, yes po. Hindi naman namin kinikilala yung ICC. Oo, kami lahat, lalo na ako. Pilipinas to, dapat hindi nga dinala dun si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero siyempre, kami naniniwala na dapat nandito sa jurisdiction ng Supreme Court. Kasi kung ano man yung desisyon ng ICC, masakit sa amin yun. Dahil meron tayong, eto tayo sa harap ng court, meron tayong court na tumatakbo. What do you think, sir? Kikilalanin ng ICC kung ano man yung magiging desisyon ng Supreme Court? Kikilalanin ba nila? Sabi nga ng tatay ko, matuto muna tayo lumakad bago tayo tumakbo. Dapat manalo muna tayo dito. Kapag nanalo tayo sa laban natin dito, malaking tagumpay na yun. Susunod na yung sa ICC. Are you planning to visit him anytime soon? Oh, yeah, opo. When, Opo. sir?
Makikita mo na lang ako doon. Ano yan, sir? Gusto niyong maibalik siya? Is Hindi that kasi the goal hindi po? kasi tumempo sa break eh. Kung tumempo sana sa break. Ang goal po ba is maibalik siya? Opo, yun po yung harvest corpus eh, di ba? Ma-produce dito yung body. Tingin niyo po pwede yun? Sabi ko nga po, unahin muna natin yung panalo natin dito sa battle natin dito sa bansa natin. Yun ang importante eh. Yung dito sa bansa natin. Kapag nagdesisyon ng Supreme Court at sinabi nilang ibalik, then proceed kami sa pangalawa. Opo. Sir, ano po yung significance na ang dami niyo pong kumipirma para maipabalik Ibig sabihin po nito, marami pong tao ang nagmamahal kay Tatay Digong at humihingi ng hustisya. At ito po ay mga totoong tao. Hindi po ito magic na pumirma lang kung sino-sino. Hindi po. Ito po ay galing sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Thank you. Sensya na kayo, fasting ako. Kung may Rodi, coaster sa Manila at Visayas at Mindanao, ito from Masbate. Rodi from Masbate. Ay, ano natin, i-tip natin. Bro, awak mo muna. Pangag eh. Ano ba yun? Isintas ko, huwag mo ano. Bakos na yun. Po mga tambay. Snap your W2. Yan po mga kabayan at kasama po siyempre po ang PDP Laban, ang ating Senadora Robin Padilla at siyempre po ang grupo po ng PDP Laban at nandun din po sila Atty. Topacio. At talaga pong kinakalampag at nananawagan na po sa Korte Suprema at dala-dala po ng ating mga kababayan at nila Senator Robin Padilla ang isang damukal na pirma. Pirma na nagpipetisyon po sa Korte Suprema na desisyonan na po. Desisyonan nyo na po ang ginawa po kay dating Pangulong Duterte. Kasi po nagpapanksyon po ang ating korte. Hindi po baldado ang korte. Meron po tayong sariling soberenya. Meron po tayong sinasabi pong judicial. Kaya nga sinasabi ni Robin Padilla, hindi ba ni Senator Robin, bakit hindi niya kinikilala? Bilang siya'y Pilipino, bilang tayo isang Pilipino, nahandyan ang Korte Suprema, nasa likod natin. Umaandar, nagpapanksyon. Bakit dadalin mo si dating Pangulong Duterte sa banyaga na walang jurisdiction sa atin at ang ating Korte Suprema ay nagpapanksyon at wala siyang kaso, walang sinampang kaso sa korte. Ganyan po kataksil at hudas ang mga tao na nagpadala kay dating Pangulong Duterte. Mga taksil, mga hudas ng bayan, mga taksil ng bayan. Hindi po ba? Yan po ang mga dapat parusahan. Yung mga tao na yan na hindi kumikilala sa batas, sa ating judicial, hindi nila kinikilala ang ating Korte Suprema. Hindi po ba yan ang mga taksil at mga hudas ng bayan, mga kababayan? At sana po Korte Suprema, makinig naman po kayo sa boses ng taong bayan. Kayo po ang kailangan pong sumagot. Kayo po ang kailangan magdesisyon. Lalo-lalo po dito po sa usapin na ito. Isang dating Pangulo po, hindi po nakakakuha ng hustisya. Hindi po nakakakuha ng tamang hustisya. Walang due process na nakuha ang dating Pangulo, isang Pilipino. Hindi po ba Korte Suprema? Hindi niyo po ba nakikita? Ang buong bansa halos nagkabuklod-buklod ng mga Pilipino dahil sa ganito na ginawa po nilang bend the law at break the law. Hindi po ba? Due process. Kaya po sana yung sinasabi po nga natin at lalo-lalo po nitong ating mga kasama, ito pong ating kababayan na talagang nahandun po sa Korte Suprema, talagang humihingi na. Hindi lang po ang pamilya Duterte ang naiinip at talagang iniintay na araw-araw, nag-aabang at nag-iintay ang buong sambayan ng Pilipino sa desisyon ng Korte Suprema na dapat pabalikin
pabalikin ang dating Pangulo na talagang illegal ang pag-aresto, kidnapping ang ginawa ng gobyerno mismo, na talagang naglabasan na, di ba? Nagkalabas o naglabasan na ang mga ebidensya na talagang sabwatan ng ginawa dahil may perang involved. Pumutok na po. Ayon mismo sa mga Marine, sa mga ex-Marine na talagang ginamitan po ng pera. Planado. Pinagplanuhan po nila ang dating Pangulong Duterte gamit ang pera ng taong bayan. Ayon na rin mismo yan sa mga Marines. Hindi po ba? Hindi nyo po ba nababalitaan yan? Hindi nyo ba nakikita yan, Korte Suprema? Magulong-magulo na ang bansa sa politika. Kailangan po tuldukan nyo na yan. Nang malaman po ng taong bayan na talagang walang ginawang tama ang administrasyon ngayon. Huwag po kayong matakot. Huwag po kayong matakot, Korte Suprema, sa gobyerno ngayon. Huwag niyo po katakutan. Huwag po kayong gumaya. Huwag po kayong manahimik. Huwag po sana kayong gumaya sa mga men in uniform generals na nananahimik din po sa issue ng korupsyon at politika sa bansa. Huwag naman po sana, Korte Suprema. Kayo po ang pag-asa at ang taong bayan ay kayo po ang inaasahan na magtuwid. Ituwid po ninyo ang mga ginawa po nila sa ating bansa. Kahiya-hiya po ang ating bansa dito po sa nangyayaring ito. Kaya nga po naghihirap ang ating bansa. Walang pumapasok na malalaking investment o investor sa ating bansa dahil sa ganitong klaseng pamumulitika. Wala na po halos nagawa ang mga taong ito. Sana po tuldukan nyo na nang matapos na po. At talagang yung sinasabi nga po ni Senator Robin Padilla, kailangan ipanalo muna dito sa Pilipinas. Ipanalo muna natin sa Pilipinas yung ginawa nilang pag-aresto o pag-kidnap kay dating Pangulo. Saka na lang natin isunod sa ICC. Tama po yun. Kaya po tayo mga kababayan, ay tayo po yung magkaisa, lalong-lalo po sa ating mga panalangin. Sama po natin sa panalangin na sana po yung magising po at maglabas na po ng desisyon ng Korte Suprema sa lalong mabilis. 1 taon na po, mahigit 1 taon na po, mga kababayan. 1 araw na naman na nakalipas. Kaya po, Korte Suprema, sana po magkaroon naman po kayo ng damdamin para sa Pilipino. Huwag po sana kayong matakot sa administrasyon. Nagtatanong lang po si Kamanong. Sana hindi po kayo katulad po ng sinasabi po nga natin na nananahimik din mahigit na 1 taon ang mga men in uniforms. O mahigit na 3 taon. Mahigit 3 taon na nananahimik ang ating mga generals. Lalong-lalo po yata sa AFP, mga kababayan. Tuloy-tuloy po tayong manalangin, mga kababayan, na sana po ay una-una po ay ilabas na po ng Korte Suprema ang kanilang desisyon sa ginawa po kay dating Pangulong Duterte. At syempre po yung panalangin din po natin sa pamilya Duterte na magkaroon po ng kapayapaan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at maingatan po siya sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at ganun din po ang ating Vice President na maingatan po sa kapahamakan. At syempre po ang ating mga Marines at ang mga soldiers, mga ex-Marine ay maingatan din po sa kapahamakan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat mga kababayan sa mga dasal po natin at sa mga dasal po ninyo. Thank you po. At syempre po mga kababayan, God bless po sa inyo lahat. God bless po at sa muli po, paalam po muna. Bye-bye.